Napapanood na kayo. Salamat. So, hindi totoo yung sinasabi nila na Indio tayo, di ba? Kung magpo-perform ako mamaya para sa Pasinaya. So, yung balangay, sir, hindi po siya gumagamit ng pako. Rather, it is created through interlocking planks of wood. Meron tayong mga facsimiles po from the Titanic. Titanic talaga ang ano. Meron po tayong 100-year-old ship steering wheel. Pwede nyo po sir? Opo. Thank you! Hi, so nandito tayo sa Museo Maritimo sa Ames. At itutour po tayo ni Sir. Hello, good afternoon everyone. Hi, sir. Ako po si Daryl po. Sir Daryl. Sa Ames Museo Maritimo. Tara, let's have a tour. Meron lamang tayong mga key highlights sa atin pong museum po. Actually, yung start is in the first one. Pero then we'll explore briefly lang para makita po natin yung mga key contents ng ating pong museum. But I would like to for showcase na po yung history po ng ating institution. So we're a very young institution, just 30 years young. And dito po tayo nagsimula sa isa pong small building in 1993. So from a humble beginning, nag-expand po tayo ng facilities. And right now, we have a full-blown campus scattered throughout the Libertad area of Pasay City. Saan po located yung unang building natin? Ito sir, right beside po nitong ating lighthouse building. Okay. So ito po yung ating napatayong nabiling building o nating napatayo. And the rest is history po. So we now also have our tower which is around 12 floors. So everyone, pakilala ko lang po sa inyo. Ito po si Blessed Father Odorico. So pakilala natin siya sir. So siya po si Father Odorico. So si Blessed Father Odorico po ang sinasabi na earliest Western missionary on written records that arrived on the shores of Bolinao, Pangasinan. Clarification lang po, hindi siya, or disclaimer, hindi po siya nag-conduct ng mass. Rather, napadpad lang po siya sa Bolinao, Pangasinan para magpatila daw po ng bagyo sa mga karagatan po. So parang aksidente? Aksidente po. But what we are highlighting here is meron na po tayong encounter sa mga kanluranin, lalo-lalo na po sa Kristyanismo, as early as 1324. So, hindi man po naging... Bago pa kay Magellan yun. 200 years earlier, sir. Yes, sir. Kahit hindi siya formal na ang target niya hindi talaga mag-convert, but still, siya yung kauna-unahan at least on record. So, yun yung gusto nating i-promote, sir. Yes, sir. So, very interesting story po. Moreover, sir, yung descendant po ni Blessed Odorico visited our museum last March 2024 because he is on his way na po to Sainthood. So, they, parang, ano ba yung tawag doon? Yung ruta ng ginawa niya, sinusundan nila para ma-explore yung story po niya. So, kakaiba po. Ang galing ha? Opo, sir. And for this area, meron naman po tayong items about pre-colonial Philippines or early Philippine history. So, meron po tayo ditong facsimile ng ating Manunggul jar. And this is very important kasi yung Manunggul jar is the ultimate reflection of our strong maritime connection nung panahon pa po ng mga bago dumating ang mga Kastila. So, sa taas po makikita tayong dalawang namamangka. So, back then, naniniwala po yung mga sinaunang Filipino na mamamangka po sila sa afterlife. So, isa pong patunay na pati yung paniniwala nila tungkol sa kamatayan ay may kinalaman po sa magiging mandaragat nila. Oo. Sige, sir. So, ito naman, sir. So, meron po tayo dito balangay. So, yung balangay, sir, hindi po siya gumagamit ng pako. Rather, it is created through interlocking planks of wood na may butas, tapos hinahabi po siya. Galing ah. Yes, sir. And right now, sir, lagi natin sinasabi sa mga bumibisita dito that our country is the fourth or to some extent the fifth largest shipbuilding nation in the world. So, pang-apat po tayo o pang-lima sa may pinakamaraming ginagawang barko sa buong mundo. Tsaka biguin mo na isip nila yan na yes, sir. Ganyan gawin ng walang pako, no? Sir, ginagawa nila yan, sir. Ganito po. May butas, tapos hinahapi siya na parang Lego, then pinagdidikit po siya. So, very, very sophisticated boat technology na ginamit po ng ating mga ninuno para ikutin ang makapunta sa iba't ibang imbayan ng Pilipinas. Galing, no? So, hindi totoo yung sinasabi nila na Indio tayo, di ba? Kung makikita mo to, di ba? Yes, sir. Very sophisticated. So, it's a proof na for thousands of years, from pre-colonial period, even during the Spanish period, kasi mga galleon ships gawa po ng Pilipinas, and up until today, we are a nation of shipbuilders po. So, gumagawa talaga tayo ng barko po. So,
So, ang galing sir, no? Medyo Galing. hindi na focus sa history. Oo. Then, ito sir, yung pinaka-important content ng museum natin. So, at least, makikilala natin siya sir. Mapapansin natin sir, yung facial feature po niya, kamukha niya si Lapu-Lapu. Oo, yung una akala ko Lapu-Lapu. Oo nga, sir. Yun din lang nakita sabi ko, ng hindi marami pala. po. Oo. Lapu-Lapu, pero yung name niya is very Spanish. So, si Enrique lang naman, sir, yung kasama ni Magellan from Spain papuntang Pilipinas. Okay, naalala ko na. Oo. Siya yung translator, sir, ni Magellan. Enrique, oo. Marami kasi nagtatanong pa, paano daw po nagkaroon ng kasama si Enrique na Asiano magmula Spain papuntang Pilipinas? Ang lagi natin sasabi po sa lahat, nung bata pa po si Magellan, napadpad na talaga siya dito sa Southeast Asia. Pero ang dinaanan niya is yung Indian Ocean po, hindi pa yung Pacific Ocean. Okay. At nung inatake nila yung Malacca Strait, doon ho nila nakuha si Panglimaawang, yung possible colloquial name niya, pero hindi po talaga natin alam. And from Southeast Asia, dinala po siya papunta ng Spain or Iberian Peninsula at doon po siya naging Enrique de Malacca kasi nag-convert siya to Christianity. Okay. And from Spain, papuntang Pilipinas, siya po yung kasama siya sa voyage niya ni Magellan. At sa Pilipinas, siya po yung naging personal translator ni Ferdinand Magellan po. Translator to Filipino? Yes, sir. Though, sir, hindi natin alam kung ano Or to Bisaya? Pwede ring Bisaya, sir, pero ang sabi nila, sir, pwede ring Malay. Malay. Oo nga pala kasi. So, mahirap talaga patunayan, sir, kung Pilipino siya. Okay. Basta ang tatandaan lang po natin is that yung unang pag-ikot sa buong mundo is not purely European, meron din dong Asiano. Actually, ngayon lang siya talaga kasi may napanood ako movie na Yes, sir. tungkol sa kanya naman eh. Oo. Sa Malaysian film ba yan, sir? Or, Parang, oo. yes, sir. Kasi may ginawa ata sa Malaysia sa kanya. Oo. Ito naman, sir, meron po tayong content na Manila Acapulco Galleon Trade po. So, for 200 years, yung bansa po natin, yung naging trade link ng dalawang kontinente from Latin America and to Asia. Ito yung ruta, no? Yes po, sir. And a lot of foods that we now take for granted today was originally made possible by the galleon trade. So, sir, yung mga pagkain po, tulad ng chili, avocado, guava, pati sir, tsokolate, lahat ng yun, sir, galing po sa Latin America. Pero pasalamat po tayo sa katapangan and yung sakripisyo po ng mga Filipino seafarers, in-enjoy na po natin. Lalo Sir, na dati eh. Opo, sir. Hindi sigurado talaga yung dagat. 50-50 ang buwan. Oo. Tapos, sir, tingnan nyo, ang hirap, 3 buwan, papunta, pabalik, 6 na buwan. So, sobrang hirap, puro sakripisyo po talaga. So, napakaswerte po natin. Ano po, meron tayo ditong telegraph. So, yan po yung ginagamit ng kapitan to give command po, sir, sa chief engineer natin sa baba po. So, kapanahon na nito, sir, itong model na to yung Titanic. Kaya ganyan pa itsura niya. Kaya probably familiar po tayo kasi nakita po natin yung ganyang disenyo sa may Titanic. Oo. Ang galing, sir, na. Tapos, sir, meron po tayong Morse code gear, chart divider, Yes. at saka nautical barometer. So, pinili po natin, sir, itong mga item na to para po ipakita yung precision po na dinedemand ng entire seafaring profession. Yung mga modern ba na marino, kailangan nilang matutunan pa rin yung Morse code? Yung iba, sir, at least yung basic concept. Pero yung talagang operation, hindi na, sir. Ayan, sir. Tapos meron tayo dito mga light po. Kasi back din ang communication pag gabi is light, pag morning po flags. Tapos dito, sir, meron tayong mga facsimiles po from the Titanic. Titanic talaga ang ano, no? Yes, sir. I mean, ito, sir, kasi lahat ng bumibisita dito, itong hinahanap. Titanic lang. Titanic talaga eh. Titanic, Pinakasikat sir, na. pinakasikat. Kaya, ano po, lagi gumawa kami ng facsimile, sir, for the Titanic. Pero later, sir, malalaman nyo bakit mahalaga yung Titanic. Okay. At hindi dahil kay Jack and Rose. Kasi lagi nila hinahanap si Jack and Rose po. Ito, sir, meron po tayong 100-year-old ship steering wheel. Pwede nyo po yun, sir. Opo. Sige, sir, sorry. 100 years old na to? Yes po, sir. Pinapaikot talaga natin, sir, para ma-experience first hand. Gano'n siya kabigat po ng araw. Sige, sir. Bigat? Opo, sir. Imagine nyo, kadikit pa sa toong barko. Tapos, sir, makikita nyo yung mechanism inside. Dito po. Lagi ko naman buklan, sir. Wow. Para makita nyo, sir. Biguin nyo, 100 years. Yes, sir. Galing. Ayan pa.
Tapos sir, yun po sa likod. By the way po pala ito, mahalaga na ito sa Ames kasi karamihan ng freshman dito po picture. First years dito po, and then pag-graduate na sila sir, nilalagay natin yung picture dito po. Wow! Para at least alam nila saan sila nagsimula. Tapos yun sir, yun po yung SOLAS o Safety of Life at Sea. So yun po sir yung mandatory safety training requirement na kailangan po pag-aralan lahat pag magkatrabaho po sa karagatan ko. And then, right now sir, lagi for conclusion lang, 1/4 ng global seafarers are Filipinos. So ganun karami. 1/4 sir. In fact sir, sometimes 1/3 pa kasi more accurate data is 700,000 out of 2 million. So, alam mo, totoo yan kasi feeling ko 1/4 din ng friends ko seafarer. Ay talaga? Oo, may mga kilala ako na na nagbabarko, na iba't iba, engineer, sir, kung kalat-kalat service, investment din sir, na kompleto. Bale sir, sasabi natin sa museum natin na we Filipinos have always been a seafaring people. Na yung large contribution natin sa maritime industry did not happen by accident. Rather, it was a result of our 1,000-year maritime history. That through and through, we are a seafaring people, and yung mga students natin, sila yung next generation to continue it. Nasa dugo na natin. Opo. So, kaya more than the compensation, sana at least maisip nila yung appreciation din sa history na meron tayo. So, sa bagay, tama, compensation pa rin, pero at least matagdagan na nga. Yung iba kasi parang first nila, gusto nila yung compensation. Pero parang in love na sila sa Opo. Tama naman compensation. Pero sana ma-appreciate din nila yung history natin. More than that, is sila yung continuation ng history. Okay, mahalaga, sir. Wow. Sir, ipakita lang akong last 2 items. Meron tayong certified true copy po na Murillo Velarde map dito po. Ito yun. Ano yung Murillo Velarde map? Yan po sir yung mother of all map natin. Yung 1734 map natin sir, na first complete map ng Pilipinas during the Spanish period po. Wow. Maaga sir, 1734. Sarap tumingin ng history, no? Yes, sir. And then, last trivia, sir. Ito pala, sir, mga tools history item natin. Last trivia, sir. Si Juan Luna was originally a seafarer. Wow, talaga? Bago naging painter. Yes, sir. So, usod na rin ang career shift daw nung araw. Nice, ha? Yan yung sinasabi ng ibang mga estudyante, sir. Wow, yes, sir, ito po sa inyo. Maraming salamat po. Sir, maraming salamat po sa tour. Na-enjoy ko. Kung nagtataka kayong bata ko nandito, magpo-perform ako mamaya para sa Pasinaya. And every year ako nagpo-perform for Pasinaya. And first time ko dito sa Museo Maritimo. Thank you, sir. So excited na ako. Tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Thank you again. Thank you, sir. Salamat po. The mental assassin, Justin Bignon. Hello everybody! Kamusta kayo? Okay naman po. Okay naman. Are you excited? Yes! So, good afternoon everybody. Ako po si Justin Bignon. For the first time, loud and clear, what is your word? Bantot. Wow! Nakabahan ako. Sana tama ako. Am I right in saying that you're thinking of the word comfortable? Yes! That you're thinking of encyclopedia? Yes! Yes! Thank you very much! Ladies and gentlemen, boom! What? Ladies and gentlemen, once again, I am Justin Bignon. Add me on Facebook, Instagram, YouTube. Hanapin nyo lang, Justin Mindreader, website, justinbignon.com. Na-enjoy nyo ba yun? Yes! See you again next time. And sana mapanood, makita ko kayo sa mga shows ko the following days. Thank you and have a great afternoon. Enjoy! Ikarangal natin kulturang Pilipino, masining at makulay. Ikarangal natin kulturang Pilipino, punong-puno ng buhay. Sulong Pasinaya, sulong. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Napapanood po kayo. Salamat. Yan po, medyo familiar po ako. Salamat. Ano ulaan? So, Paul, walaan ko yung kung ano yung nararamdaman ko. Ano daw po ang nararamdaman ng iyon? Hindi ako manghuhula pero nararamdaman mo ngayon, ginugutom ka na. Magmerienda ka muna. Ginugutom ako